Good evening, everyone. Pag-usapan po natin ngayon itong grupo na kilala sa pangalang Karma or Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law. Ayan po yung una natin pag-usapan ngayon. At itong sumunod ay related pa rin po siya sa issue, ngunit iba po ang nagsasalita dito. Ito pong si analyst na si Richard Hidarian, political analyst po siya. At titingnan natin kasi siya po ay umamin at inamin niya na yun daw pong EDSA ay wala na yun, binura na yun dahil nga po sa 31 million na bumuto sa kay President-elect Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte Carpio. Yan po. Pero bago yan, ay kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo at click, share, at pindutin na rin po ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy po updated kayo sa ating bagong video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ay itong grupo ng Karma ay may sinasabi po na we must not allow the Marcoses to rob us of our history. So mabigat po yung sinasabi niya. Ay, hindi daw po natin papayagan na mga Marcoses ay nanakawin ang ating kasaysayan. Anong kasaysayan ang sinasabi ninyo? Sino bang nagnakaw ng kasaysayan? Di ba kayo? Sa katotohanan lang, itong kasaysayan na sinasabi rito sapagkat sila kasi ngayon na mula nang naproklama si President-elect Bongbong Marcos sa pagkapangulo at Inday Sara Duterte Carpio ay takot na ito pong history ng martial law na ano pang mga nagaganap ng kasaysayan ay baka daw alisin. Ayon po yung punto nila, mga kababayan. Itong sinasabi niya na we must not allow the Marcoses to rob us of our history. Sino kaya naman ang nagnakaw sa kasaysayan? Di ba sila rin naman ang nagnakaw ng kasaysayan? At ito nga pong EDSA, kung kailan pinag-usapan natin kahapon sa video na in-upload natin, sila naman ang nagnanakaw ng kasaysayan. O sa katotohanan lang, noong panahon ng EDSA, kung hindi lang mabait yung Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noon, ay inupakan na sila sapagkat itong si General Beer ay naghanda na ng armada pero hindi pumayag si President Marcos sapagkat siya po ay talagang mahal niya mga Pilipino. Ang sabi niya, use only small arms peacefully or disperse them peacefully. Ayan po. Pero hindi sila ginalaw. Kaya maswerte kayo. Pero kung iba lang ang Pangulo noon, wala yung sinasabi niyong EDSA na yan, wala yan. Hindi ubra yan. Mabait lang yung Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya dito, itong panawagan ng campaign against the return of the Marcoses and Martial Law, Karma, sa taong bayan na hindi tanggapin ang ipinoklamang Marcos Duterte tandem dahil sa umano'y pandadaya gamit ang kasinungalingan at historical revisionism. Yun po yung bintang, mga kababayan. Wala na po ito eh. Hindi na itong bintang ninyo, mga Karma. Sana nga mga Karma na kayo sa inyong pagbibintang. Matagal ng issue ito. Ang alam ko nito, itong makakaliwang grupo ito eh. Walang
ng ibang mabuti sa kanila, kundi yung kaniyang layunin na lamang. Wala na silang pakialam sa iba. Kaya itong sinasabi nila na nanawagan sa taong bayan na huwag daw tanggapin ang ipinroklamang Marcos Duterte tandem. Tapos na nga yung proklamasyon eh. Paano mo sabihin na hindi tanggapin ang ipinroklamang Marcos Duterte tandem sa Kongreso na ibinuto yan ng 31 million? Tapos yung 31 million sasabihin nyo, dinaya? Ano? Ibang klase kayo. Para talagang kayo ay mga impacto. Talaga kayo sa lipunan. Pandadaya, di umano'y pandadaya gamit ang kasinungalingan at historical revisionism. Wala naman binabago sa history. At wala naman pandadaya na gaganap. May mga testigo dyan, yung Comelec mismo nagsasabi at ibang mga eksperto dyan nagsasabi at ang mga foreign observer nagtestify niyan na maayos ang eleksyon sa Pilipinas. O ngayon sasabihin ninyo, nagsisinungaling? Sino bang sinungaling? Di ba kayo? Hanggang ngayon patuloy kayong nagbibintang sa mga Marcos, kung ano-ano, ay hindi na naniniwala ang taong bayan sa inyo eh. Kaya nga, yung pagbabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos ay hindi po kalooban ng mga Marcos yan, kundi kalooban ng taong bayan, 31 million o 32 million katao ang may kapangyarihan dyan na ibabalik sila sa kapangyarihan. Ano yung sinasabi nyo? Kayo ang sinungaling. Palibhasay kayo ay mga magkakaliwa, wala namang matino sa inyo eh. Kayo napupulutan lagi sa inyong mga pahayag dito sa social media. Ito pa. With victory at hand, the Marcoses are now openly and seemingly proclaiming their agenda. Sabi niya, ay yung pagkawagi sa mga Marcoses are now openly bukas daw sa kahihiyan proclaiming their agenda. Pero ano naman kahihiyan ng mga Marcos? Wala nga kayong napatunayan tungkol sa inyong ibinibintang karma. Hindi pa, sa pangalan nyo palang karma na eh. Kaya kayo'y kinakarma. Bumabaliktad na yung mga kukuti ninyo. Dahil sa inyong ginagawa, kinakarma na nga kayo. Tapos ito, to whitewash their family's name upang linisin daw po yung pangalan nila. And we can only expect them to continue denying their family's legacy of corruption. Ay patuloy daw pong tinatanggi yung mga issue dyan sa ill-gotten wealth and brutal crimes against Filipino people. Dagdag nila. Anong brutal crimes? Kung ikaw noong sa panahon ni President Ferdinand Marcos, pasaway ka, sinatural lang na bibigyan ka ng disciplinary action. Alam ko, hindi na kayo nakakaintindi ng anumang ika nga itong katuwiran na tama eh. Puro na kayo mga baliktad ng utak. Nalaso na kayo doon sa
kamandag ng mga komunista at mga dilawan. Yan po'y katotohanan sa inyo. Oh. Atakin mo yung mga paratang na ito. Wala na ito eh. Hindi na ito paniniwalaan tao. Di na kayo pinaniniwalaan ng tao. Yan yung katotohanan. Kaya nga nagbalik na kapangyarihan yung mga Marcos kasi iba na ang panahon ngayon. Wala na, hindi na kayo obra kahit ano pang gagawin ninyo. Oh. Yan po yung nagaganap ngayon. Kaya dapat ninyong maunawaan. Sa halip na kayo ay sobra-sobra na yung aral ninyo, ay plus naturuan kayo ng doktrina dyan sa UP na dapat matino. Total, matino naman kayo noong nag-enroll kayo dyan. Pero pagkatapos ninyo yung pag-aaral, nagiging siraulo na kayo. Nagiging buwang na kayo. Mabuti po huwag na kayo mag-aral kung gusto ninyo manatili yung inyong katinuan. I'm sorry to say that. Pero wala tayong magagawa. Yan po yung katotohanan eh. Bueno, ibibigay ko sa inyo mga kababayan. Pwede po kayong mag-react dyan. Sunod, pag-usapan natin itong sinasabi nitong Richard Hidarian. Ito po ay political scientist na dilawan o pengklawan. Ganito po ang sinabi niya. Sinabi ng News 5. Ano po? News 5. Yung 1988, it's a revolution against Marcos. Na-reverse na yan. Ano? Inamin mo pala eh. Ulitin ko lang po, mga kababayan. Yung 1986, it's a revolution against Marcos. Na-reverse na yan. Mabuti naman eh. Sinabi ninyong ganyan. Ngayon nanalo sa 2022 elections ang anak ng diktador na si President-elect Bongbong Marcos Jr. Itong salitang diktador, ito po ay kawalang respeto ito. Ito yung mga taong walang respeto. Bagamat ito ay, mga taong ito ay, sinasabi ko kanina na mataas naman ang pinag-aralan, pero tingnan mo yung karakter nila, mga bastos. Uulitin ko lang po. Uulitin ko lang po. Ngayon, nanalo na sa 2022 election ang anak ng diktador. Pero mo yan, na si President-elect Bongbong Marcos Jr. May assignment ang oposisyon at lahat ng naniniwala sa liberal democracy. Ayon kay political scientist at columnist Richard Hidarian, ayon po yung sinasabi ko sa inyo, na political analyst na si Richard Hidarian, isa pong pingklawan ito. So yan po yung sinasabi niya, na salamat naman sa pag-amin ninyo na wala na yung EDSA. Kung wala na po yung EDSA, siguro napapanahon na itong EDSA itong EDSA monument ay tatanggalin na ito kasi wala na kwenta ito eh. At kasinungalingan lamang ito eh. Ayan. Dapat na ito tatanggalin. You go to all the key numbers, Q survey, World Value Survey, Asia Barometer, more than 60% of Filipinos don't see martial law in negative light.
And we saw in these elections, 58% ng Pilipinos voted for Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag niya. Yan po. So maganda po yung kanyang sinasabi at inamin po niya. So 60% o 58% ng mga Pilipinos ay pumanig na. Ayun nga po yung sinasabing tsunami wins ni Marcos nung nakaraang eleksyon. Nakakuha po siya ng almost 32 million votes. Yung tama yung sinabi niya. At salamat sa iyong pag-amin na ang EDSA ay wala na. Yun po. Kaya itong trend na ito na patuloy na pagbabago ng takbo ng ating mga botante pagdating sa eleksyon ay malabo nang makabalik kayong mga Pinklawan dito. Paano kayo makakabalik? Ay yung tao natuto na. Alam na yung katotohanan diyan sa mga kasinungalingan ninyo. Bunga ng dala ng EDSA. People power ko, no? Ngayon, pagkatapos ni Marcos sa kanyang termino, nandyan si Inday Sara. Paano kayo makarecover niyan? Tapos, yung mga asta pa ninyo, wala sa ayos, hindi ninyo mapapaamo ang taong bayan sa inyong mga karakter na pinapakita. Puro kayo hipokrito. kaya malabo na kayo na makabalik sa pwesto. Pagkatapos ni Inday Sara, another Marcos na naman. Ngayon, itong mga makakaliwang grupo, ay grabe ito, mga kababayan. Kahit na alam nila yung katotohanan, ay hindi po nila talaga, wala po talagang mabuti sa kanila. Maliban na kung kagustuhan nila. Yan po yung gustong mangyayari dyan sa mga komunistang yan. Kaya dito, huwag nating asahan. At ang komunista na ito yung nagsusulsul dyan sa mga Pinklawan. Kaya lalo silang nasira sa taong bayan. Yun po yung nangyayari dyan. At ngayon, na nakita natin na nagkaroon na talaga ng ganap na awakening o pagkagising ng taong bayan sa ating political situation. Ay malabo, no? Sinasabi ko po, ay malabo na kayo makakabalik sa pwesto. Pakinggan pa ninyo ito, mga kababayan. Ito pang isang idadagdag ko lang sa inyo. May sinabi dito itong party list na nakalusot dyan sa Kamara, itong Kabataan Party List. Hindi ko alam kung bakit ito ibinoto ng mga kabataan. Ay siguro, itong mga kabataan ay talagang hindi alam ng iba dyan na bakit sinuportahan nila itong makakaliwang grupo na ito, makakaliwang party list. Ito pong si Raul Manuel. Ganito po yung sinasabi. Yan po.
Nababahala si Kabataan Party List National President at incoming Representative Raul Manuel sa proposal ng Department of Finance na mas taasan ang tax sa ilalim ng bagong administrasyon para makabayad sa lumulubong utang ng bansa at para sa government services. Ay, nababahala po siya. Pero ang ikinababahala niya po ay proposal pa lamang. Proposal pa nga lang ay nababahala na. Itong kabataang party list nito, itong si Raul Manuel. Dapat daw niya ay imbestigahan muna alin sa mga inutang ang lehitimo at mapagkinabangan ng mamamayan. Di na dapat natin akuin. Sabi niya, hindi na dapat natin akuin pa ang COVID-19 debt ni Duterte na kinurakot lang ang pundo mula sa dagdag buwis ay dapat mapunta sa mga serbisyong sosyal tungo sa pagbangon ng pandemya, dagdag pa niya ni Manuel. Ayan po yung sinasabi nitong impaktong ito. Impakto po ang tawag nito, mga ganito, kasi wala na pong mabuting katuwiran sa kanila, kundi sinisiraan. Ito, incumbent president natin, si Pangulong Duterte, siya po yung tinutumbok nito. At yung unang istansa ay sinasabi niya doon sa proposal pa lamang sa incoming administration ni President-elect Bongbong Marcos. Ayun naman taxes na proposal dyan ay tinutulan nga po ni incoming Secretary Benjok, no? Yung pagtaas ng taxes. Bakit po niya tinutulan ito? Sapagkat may nakita si Duke, no, na magandang pamamaraan dyan na hindi mahirapan yung ating mga mamamayang Pilipino. Ayan po yun ang dahilan. Mantakin mo, ito proposal pa nga lang eh. Tapos, binabanata na kagad. itong kulukoy na ito. Tapos, ayon pa sa kanya, imbestigahan din daw muna. Ay, ang sadya, ayon sa kanya na imbestigahan muna saan daw dapat ginastos ito at hindi na raw po dapat akuin ng taong bayan yung mga ibinulsa at kinurakot 19 daw, COVID-19. Debt ni Duterte. Yan ang sabi niya. Kung ganun pala, inakusahan mo ang Pangulong Duterte na nag-COVID. O anong tawag niyan? COVID yung sinasabi niya eh. At kinurakot. Bakit hindi mo sampahan ng demanda si Duterte? Ngayon, pagkatapos ng teremonya, pwede ka na magdemanda sa kanya. Kasuhan mo. Kita mo, kabatang bata mo pa utak mo baliktad na. Baliktad na utak mo. Batang bata ka pa, pero hindi ka na dapat pamarisan yung mentalidad mo. Bagamat may pinag-aralan ka, ang pinag-aralan mo dyan sa UP, kung saan ka man nag-aral, tinuruan ka lang ng kalukuhan. Yan ang problema sa inyo. Ngayon, pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte, idemanda mo, kasuhan mo, para makita mo kung totoo yung sinasabi mo. Kung may dagdag buwis, dapat ipataw ito sa mga dambuhalang negosyo na kumita at yumaman sa gitna ng pandemya. Ibasura na dapat ang create law ni Duterte, lalo na ang tax break na binibigay sa malalaking korporasyon. Nasa Kongreso ka, ngayong 19th Congress, pag-assume ninyo, propose mo yan. Ihain mo yung
panukala dyan sa Congress na ibasura na itong sinasabi mong create law ni Pangulong Duterte. Oh, wala pa nga. Wala kayong batayan sa sinasabi nyo. Utoy. Tutoy. Wala kang batayan sa sinasabi nyo. Ang sadya lamang ninyo na sirain yung gobyerno, yung administrasyon ni Pangulong Duterte. At hindi lamang ganun din itong incoming administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Hindi pa nakaupo, babanatan na ninyo. Oh, anong mga klaseng tao kayo? Kayo ay matitino. Wala kayong iniisip na para makatulong sa gobyerno. Puro kayo paninira. Hayaan mo at ilabi namin itong 19th Congress na magkaroon ng tsatsa at ibasura na yung lahat ng party list. Sapagkat yung party list dyan, ang nakikinabang lamang dyan ay itong mga tulad sa inyong mga makakaliwa, mga komunista na gagamitin nilang perang nakuha nila dyan laban sa gobyerno para ibagsak. Yan, ilalabi namin yan na magkaroon ng tsatsa at ibasura na yung party list. Puro lang yung kalukuhan party list eh. Katulad sa inyo ng mga yung sinasabi ko sa iyo kaninang mga impacto, impactita, impactito. Yan ang diyan kayo magaling. Kaya itong proposal dyan sa increase ng taxes, proposal pa lang yan. Hindi pa nagganap na hindi pa final itong panukala na yan. Pero ayaw nga ni Diokno at ayaw din ni President BBM. O ngayon, nauna ka pa magsalita. Hindi ko alam kung bakit kayo na kalusot dyan sa Kongreso. Siguro marami pang mga kababayan na hindi pa aware sa inyong mga gawain dyan sa Kongreso. Pero yung ibang mga kasamahan nitong mga party list nito na makakaliwa tulad ng Bayan Muna at iba pa, hindi na nakalusot. Ay itong Kabataan party list at saka yung mayroon pang isa na dalawa sila nakapasok dito eh. Hindi masyadong natutukan nito panahon ng kampanya na huwag iboto. So, pansamantala mga kabayan ay yan lang naman ang ating pinag-usapan. Hanggang susunod po natin na video ay God bless all.